Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang tahimik at masayahing pamilya, sina Aling Rosa, Mang Ernesto, at ang kanilang 6 na buwang gulang na anak na si Miguel. Sa kabila ng payapang pamumuhay, may isang lumang paniniwala ang mga taga-baryo. Kapag may bagong silang na bata, dapat itong bantayan sa gabi, sapagkat maaring may aswang na magtangkang dumalaw. Hindi naniniwala si Mang Ernesto sa mga kwentong yon. Ngunit isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Miguel sa kanyang duyan, may narinig si Aling Rosa na mahihinang kaluskos sa labas ng bintana. Tumayo siya at sinilip ito, ngunit puro kadiliman lamang ang kanyang nakita. Pagbalik niya sa higaan, narinig niyang muli ang ingay, ngayong mas malapit na, parang may humihinga sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan niyang ginising si Mang Ernesto. May tao sa labas, mahinang bulong niya. Napakamot ng ulo si Mang Ernesto. Baka pusa lang yan o hangin. Ngunit nang biglang may malalakas na kalmot sa kanilang dingding, napabalikwas sila ng bangon. Dali-daling sinindihan ni Ernesto ang ilawan. Sa kanyang pagkagulat, may nakita siyang isang pares ng nagliliwanag na mata na nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Matangkad ang nilalang, may mahahabang kuko at nangingitim na bala. Napaatras siya na makita niyang unti-unting bumuka ang bibig nito. Ipinapakita ang matutulis nitong ngipin. Aswang, bulong ni Aling Rosa, nanginginig. Dali-dali nilang kinuha si Miguel at nagdasal ng malakas. Sa kabila ng pananalangin, biglang lumundag ang nilalang sa bubong, dahilan upang matanggal ang ilang pawid. Bumagsak ang isang bahagi ng bubungan, at kitang-kita nila ang hugis nito. May pakpak na parang paniki, at ang katawan nitong paat ngunit matipuno. Napasigaw si Aling Rosa, at sa kanyang sigaw, nagising ang kanilang mga kapitbahay. Agad silang kumuha ng itak at asin, ang panlaban sa aswang. Nang makita ng halimaw ang paparating na mga tao, mabilis itong lumipat papalayo. Nag-iwan ng malamig na hangin at isang matinis na halakhak sa ere. Simula noon, hindi na sila muling nakakita ng ganoong nilalang. Ngunit tuwing sasapit ang dilim, palaging may nakabantay sa bahay ni na Aling Rosa.